Magandang araw kabayan, dito po si DuPont ng Houston, Texas. I-announce lang po natin yung mga gusto pong magpadala para sa summer. Alam namin na marami po magbabakasyon. Agahan nyo po ang pagpapadala para po hindi kayo maaberya. Lagyan nyo lang po ng allowance. Ito pong para sa March 26 namin ay paalis na. So ang estimate nito sa Manila ay May 23, sa Visayas ay May 27, sa Mindanao ay June 26. Sakto po yung May na mga dating ng Metro Manila at Visayas kapag pinadala nyo ng March 26. Yung para sa susunod naman po na shipment natin, every week po kasi tayo nagsiship na Wednesday. April 2 na po yung susunod. Namin mag-holiday iba, mag-Holy Week. Mas maganda ipadala nyo na po bago po mag-April 2. Ang dating po sa Manila, na estimate natin para sa April 2 ay May 30, para sa Visayas naman ay June 2, at para sa Mindanao ay July 2. Bakit mas matagal lagi ang Mindanao? Kasi po wala pong international port doon. So dinadaan pa natin ng Manila to Cebu to Mindanao. Meron tayong instances na dumediretso ng Cebu tapos pupunta ng Mindanao. Kapag marami po tayong mga shipment na hinahati ng Luzon tsaka Visayas ay napapaghiwalay. Hindi po natin mapaghiwalay ngayon yung pati sa Mindanao kasi po hindi pa po peak season, kaya po dadaan pa siya sa Manila or dadaan pa siya sa Visayas. Usually, sanay na yung mga taga Mindanao na ginagawa nila ng allowance, ginagawa nila ng 90 days to 100 days ang estimate nila, ginagawa nila ng additional. Ganon din po sana sa Metro Manila, tsaka sa Cebu. Kapag magpapadala po kayo, lalo na po mga inter-island, dagdagan nyo na po ng mga araw. Huwag naman po 2 linggo lang, huwag mo mga 3 linggo yung pagitan yung dinagdag mo, kaya 4. Ako, para sa akin, kung magpapadala ako, sisiguraduhin ko na mas maaga ko pinadala. Yung bang 1 month na mauna dumating sa akin para hindi ako nag-iisip at hindi ako nagpa-follow up. Hindi para sa cargo lang sa amin, kahit sa ang cargo company po kayo, magpadala, kapag ginawa nyo po na may advance kayo, may peace of mind po kayo pag uwi nyo. Kasi hindi lahat ng cargo company na sa amin, nakatulad namin, na sinasagot kayo, lagi nag-i-reply. Yung iba po, hindi po sila nag-i-reply, hindi nag-update sa inyo kapag tumawag kayo o kaya nagte-text kayo. Sa amin naman po, kahit busy, hindi ka masagot ngayon, mamaya po masasagot po kayo. At babalikan po namin kayo. Kapag hindi po kayo na nabalikan, pwede po mangulit. Okay lang po yun. Tapos yung mga kasabayan natin, mga nagpadala nung para sa March 5 po, meron po tayo doon naging issue nung nakaraan na hindi po sinusulatan yung box ng from, wala pong telephone number, wala pong mga pangalan o clue kung sino yung nagpadala. Meron pong visual inspection minsan, na kapag nakita na ganon, pagdududahan ng custom. Kapag na-random tayo, mas maganda sana na clear lahat sa papel at sa box. Maganda ang lahat, naka-information, nakalagay yung sa cellphone mo, yung address mo, tapos yung lalo na yung sa consignee. Kasi kailangan natin na sa delivery team na makatulong sa inyo na mai-deliver ka agad. Yung coordination ang importante. Kapag isa lang ang number mo at hindi sila sumasagot, syempre hindi natin masabi natutulog siya, nagtatrabaho siya, o nasa restroom siya, naliligo. Hindi naman niya pwedeng hawakan yung cellphone niya habang naliligo, mababasa po. At hindi naman pwedeng buong araw siya gising kasi syempre magtatrabaho siya kinabukasan, matutulog din siya. Kaya mas maganda po, 2 po ang telephone number na ilagay nyo para pag hindi sumagot sa isa, tatawag sa isa. Te-text yung 2 kapag hindi sumagot. After 2 weeks na ulit po madi-deliver. Minimum po ng after 2 weeks yun. Maaring mas tumagal pa kasi po, isang truck, kapag puno po sila, nagdi-deliver, for example, puntang Luzon, uubusin nila yung lahat, mai-deliver lahat bago sila babalik. So kapag hindi mo sinagot, tapos gusto mo ma-deliver next day, kasi nasagot mo na, na-replyan mo na sumunod na araw na, huwag mo expect na i-deliver yung araw na yon. After 2 weeks na po, i-deliver yun ulit. Or more than that. So, kaya namin sinasabi, nakalagay na po sa box, meron pong impormasyon doon na fill upan
Huwag nyo pong i-skip yun. Importante po yun. Ganon din po sa resibo. Huwag nyo pong i-skip yun. Kapag nakita naman po namin na hindi nyo nilagyan sa box, sa resibo lang nyo nilagay, huwag po kayong magagalit kung kami po ang magsusulat sa box. Pero minsan kasi ayaw namin na kami ang magsusulat dahil ayaw namin magkamali. Baka mamaya maling number ang mailagay, maling address ang mailagay. Kaya importante po, labelan nyo po. Meron po tayong linya na sasagutan sa boxes. Meron kang name, address, telephone number. Wala naman pong email address. Hindi po kami katulad ng ibang company na sinishare ang inyong information na nabebenta sa black market kasi hindi po kami nagpapakontrata na mag-e-encode niyan. Amin lang po ang nag-e-encode niyan at hindi yan mailalabas sa iba. Kung natatakot kayo na bakit ni-label mo sa box tapos makikita ng iba, hindi po yan pinakikita sa iba. Sa truck lang po yan, sa delivery team. Ngayon kung ayaw nyo po kayong matulungan na ma-deliver kaagad yung box nyo, wag nyo pong isulat yung mga informasyon para hindi agad ma-deliver. Pero sigurado ako, gusto nyo po ma-deliver agad mas mabilis. Ang hanap natin ay mabilis, maayos, maganda ang box na dumarating. Sa pag-iimpake naman po, gandahan nyo po pag-iimpake nyo. Yung mga babasagin ay wag na po sanang ipadala. Kung hindi po maiwasan, ay ilagay nyo po sa hard casing. Lagi ko sinasabi, yung milk crate, libre po yun sa mga store, sa likod ng mga grocery. Inibigay lang nila yun, tinatapon nila. Yung milk crate, plastic po yun na may pwede mo yung pagsaklobin. I-tape mo siya, matibay po yun. Kahit tumayo ang tao doon, hindi agad nababali yun. So, yun yung pinakamura. Kung gagamitin mo po yung karton ng plato mo, yung karton ng baso mo, hindi po yun suportado. Pagitan lang yun na may papel at karton lang. Isipin nyo ang code na kung sakaling tayuan ko tong karton na to, mababasag kaya ito. Yun ang pinaka-tip kasi patong-patong po ang mga box, lalo na kung puro plato yan at mga baso, syempre glasses yan, mabigat yan. Hindi namin yan mailalagay sa pinakataas dahil mabigat. Sa baba po yan. So yung mga mas magaan sa'yo, sa taas mo, mas magaan, sa habang tumataas, mas magagaan yung pinakamabigat sa ilalim. So, since yung mga plato, mga babasagin, mabibigat, sa ilalim sila talaga. So, ganyan pong ang tip ko sa inyo. Kung meron kayong papadala ng mga ganon, ilagay nyo po sa hard casing. Yung hard casing na sa tingin nyo, ganong katibay kaya tayuan mo, ay hindi mababasag yung laman. Kaya po sinasabi namin, yung plato nyo na nabili nyo, na sinasabi nyo na meron kayong karton mismo ng original ng plato na yon, may mga papel sa pagitan, hindi po enough yun, nag-uumpugan yan, mapipisat yan, hindi yan mababagsak na masisira, masisira yan dahil dun sa patong-patong. Tsaka kasi po ang truck kada humps, bug, mga ganun, bug. Imagine may nakapatong sa'yo, bug, dug, napipisat yun. So, ang mga boxes natin, no weight limit, kailangan matibay talaga ang pagkaka-impake mo kapag may babasagin. Yung mga electronics po, tinatanggap naman po natin yan. Meron sa akin ng tanong na magpapadala daw siya ng mga laptop niya. Ang gusto niya, ilagay niya sa dalawang pagitan. Sabi ko, huwag mo ilagay sa dalawang pagitan. Ilagay mo sa gitna at lagyan mo ng mga cushion. At huwag mo na siyang haluan pa ng iba pang mabigat. Mas maganda magaan yung box mo para sa taas siya ilalagay. Kasi pag mabigat yan, sa ilalim yan ilalagay. Kahit may cushion yan, yung karton ng laptop mo ay hindi ganun katibay. Kahit may styrofoam yun sa bawat kanto, kapag napatungan po yan, mapipisat din yan. So, imagine po, no weight limit tayo. May mga kabayan tayo nagpapadala ng 200 pounds. Normal pa yun sa mga kabayan natin. Kahit sabihin namin na, ate, kawawa naman yung mga mapapatungan, o kawawa naman yung box mo, kawawa naman yung laman, dahil kapag inuusog yan, masyado mabigat. Pati yung delivery team, kawawa, dahil bubuhatin nila yan, pababaan ng truck. Medyo gaanan mo. Pero wala, kasi nga, no weight limit, hindi nila sinusunod yun. Yung advice na yun, wala, hindi nila marinig yun. Parang gusto ko pa rin padala ng dilata. Gusto ko pa rin padala ng dumbbell. Yung mga kabayan tayo ganyan, yung mga lalaki papadala ng dumbbell. So, salamat po sa mga sumusunod po. At yung mga box nyo dumarating na maganda. Sa mga gusto man po mag-inquire, lagi ko pong pinopost sa mga schedule. Every week po yun, meron pong laman. Yung pinakataas po, nakalagay doon yung
current na shipment na iniipon para makaalis na. Tapos yung mga susunod na linggo, puno o hindi po, pag sinabing Wednesday aalis, or within the week, kapag meron kasing holiday, minsan hindi natin mapaalis ng holiday dahil walang kukuha na truck, o kaya kapag katulad ng may bagyo or may snow, hindi makabiyahe yung truck para kunin yung container. So ganun lang po ang diskarte. Within the week, ganun pa rin po, at yung target natin na estimate, yung pa rin po ang date na mahahabol natin. At yung iba po nagtatanong, kailan ba aalis talaga yung barko nyo? Nai-discuss ko na to last time. Wala pong may-ari ng barko na kahit anong Balikbayan Box Company. Kaya po hindi na nila masasagot kahit tanong mo sa akin o tanong mo sa kanila kailan ba aalis ang barko nyo. Kasi walang nyo. Lahat yan, kumukuha ng container na binabayaran ng rerentahan, tapos dadalhin sa seaport. Tapos depende kung anong line ang ginamit niya. Kung OCL, Myers, Hapag-Lloyd, Zim, One Line, Evergreen, marami. Ang iniwasan ko yung kulay pink. Hindi dahil pinklawan sila. Yung One Line. Yung One Line, masyadong mayaman yan eh. Masyado ring malaki yung barko nila at masyadong maraming container mailalagay. Kaya murang-mura sila. Pero kapag ang barko ay maraming container na kasya, ibig sabihin magtatagal siya sa mga bansa na dadalahan niya ng container. Hindi po container lang natin ang dadalhin ng barko at hindi lang isa ang dala nila. Marami po, libo-libo po yun. Yung katulad niyang One Line, ang kinakarga niya ay maabot ng 24,000 container na mga malalaki o maliliit. Sabihin na natin hindi niya napuno. Sabihin natin 16,000 container. Imagine mo yun, kapag na-dock yun sa isang bansa, tapos pupunta pa ulit sa isang bansa, gaano katagal yun? Ang paglo-loading po sa barko ay maabot ng 3 days. Ganun po magpuno ng barko. Yung mga 3,000, 4,000, 10,000 na container lang. Much worse kapag yung mga katulad nun ng One Line na malaki masyado. Mura nga pero maraming ilalagay. Delay na sa loading, delay na sa unloading, delay pa sa stopover niya. Kasi nga, kapag maraming laman, iba't ibang bansa yung pupuntahan niya na mga seaport na mag-unload siya. Sa Pilipinas, hindi kaya yung ganung kalalaki ng mga barko. Kahit yung midget nga ay na nakakasya ng mga 10,000 hindi kayang i-accommodate lagi ng seaport natin sa Manila at sa Cebu or sa Cagayan de Oro. Hindi kakasya kasi ang seaport natin ay hindi pa upgraded. Sana i-upgrade na yan ng gobyerno. Napakatagal na yung issue na yan. Kaya nagta-transship. Maraming import ng Pilipinas pero kailangan pa rin mag-transship ng mga shipper. Ano ba yung transship? Ililipat po yung container sa maliit na barko. Galing katulad sa amin, dumadaan ng Taiwan. Pagdating sa Taiwan, pipila siya, mag-unload siya ng mga container niya para sa Taiwan, tapos mag-unload din siya ng para sa transship na mas maliit na barko na papunta naman na Pilipinas. So pagdating doon, maaring tumagal ng 1 linggo, 2 linggo, kung gaano kahaba yung pila. Yung every Christmas season, minsan maabot ng 20 days ang tagal bago pa makapag-load. Yung epekto ng Christmas season hanggang Chinese New Year, maabot ng January. Yung mga mahaba na pila, hindi umabot ng October tapos January ka load. Hindi ganoon. Yung epekto niya hanggang January. Kung nung October ka nagpadala, pagdating ng seaport ng Taiwan, umaabot ka ng 20 days, ganun din, kung nagpadala ka ng November, 20 days na naman yung delay doon sa Taiwan, sa December, sa January. Ganun po nangyayari kapag, bakit maraming pila, ba't mahaba? Dahil po yan sa celebration ng mga Chinese, tsaka sa atin, sa Christmas season natin. So, salamat po. Sana po ay naliwanagan po kayo. Every week po, aalis po ang box natin. Hanggang sa muli po, si Dupont Balikbayan Box. Gandang araw po sa inyong lahat.